Magandang araw po sa bawat isa. Kamusta na po kayo? Ang pagpapala ng Diyos ay patuloy na sumainyong lahat. Sa sandali pong ito, hayaan niyong muli na ako'y makapagbahagi ng konting kaalaman at gabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Medyo kakaiba po yung ating isishare, ano? At kahit ako patuloy na natututo sa bagay na ito. Pamagatan po natin ang ating maiksing pag-aaral na the power of clarity in leadership. I-define muna natin ang clarity. Ang clarity po, ayon kay Merriam-Webster, the quality or state of being clear. Ayon naman kay Oxford, the quality of transparency or purity. Ayon naman po kay Macmillan Dictionary, ito po ang ibig niyang i-define ni Macmillan Dictionary na easily understood. Pag sinabi pong clarity, ito po ay napakalaking bahagi sa lahat ng ating ginagalawan. Ibig sabihin, pag sinabi clarity, malinaw. So dapat bilang mga naglilingkod sa Diyos at mananampalataya, malinaw ang itinuturo natin sa Biblia. Malinaw na ang Panginoong Hesus ang tagapagligtas, wala nang iba. Malinaw na kapag sumampalataya ka, ikaw ay ligtas, may buhay na walang hanggang ka sa langit. Malinaw po lahat, pati sa pinapatakbo mong leadership sa mga pangunguna mo sa bawat tao. Malinaw po yung description mo sa mga gusto mong ipagawa at mga assignment. Malinaw sa iyo yung vision na pinagagawa ng Diyos. Kaya the power of clarity in leadership. Malinaw ang delegation ng tao, kung iyan ay sa paglilinis, kung iyan ay sa music, kung iyan ay sa visitation. Malinaw. Importante po yan para maiwasan yung mga kaguluhan, hindi pagkakasundo, hindi pagkakaunawaan. Malinaw ka makipag-communicate kung ano ang nais mong mangyari. Malinaw. Kaya po, the power of clarity in leadership. Malinaw po ang iyong strategy na pinagagawa ng Diyos. Anong mga pamamaraan ang gusto mong ilapat? Malinaw po yung authority natin na galing sa Panginoon, nilinaw ng Biblia na ang pastor ay double honor, ang pastor ay dapat igalang, dapat magpasakop sa ipinagkaloob na leader ng Diyos. Clarity. Clarity pagdating sa pamamahala mo at pamumuno sa family mo, pamantayan sa bahay. Malinaw ang ating doktrina sa Biblia patungkol sa Bible, patungkol sa Diyos Ama, Diyos Anak, Banal na Espiritu, patungkol sa Holy Spirit, patungkol sa Church. Kailangan po yan malinaw. Dahil kung hindi, tayo pa maglilid sa tao sa maling mga bagay o kaya nagdudulot ng kalituhan sa isa't isa. Sabi nga sa aking notes, clarity removes the cloud so you can see the mountain. Yung bang pagdating mo sa tuktok ng bundok, nawawala yung anumang sumasagabal sa gusto mong makitang view, malinaw. So napakahalaga po sa mga tulad nating naglilingkod at mga mananampalataya din, leader in the future, na maintindihan natin yung the power of clarity in leadership. Si Jesus, ang linaw ng mission niya sa lupa. Ang linaw kung bakit siya nagkatawang tao. Ang linaw ng Great Commission na kanyang binilin. So sana po naintindihan natin, dalawa lang naman yan malinaw o sabihin sa iyo ang labo mo. Doon tayo sa malinaw sa ikapupuri ng Panginoon. Muli, sa sign off na po ako, ang inyong lingkod, ang Peking Kano.